Kabanata 911. Hindi pa nakakalayo si Leila, narinig pa niya ang sinabi ni Alfie. Imbes na magalit, lumapit siya at sumandal sa mga bisig ni Alfie. Natuwa si Alfie dito. Hinawakan siya nito ng mahigpit at tinanong, nakikita mo ba ito, bata? Nagmamahalan kaming dalawa ni Ms. Leila. Mabuti pa bawiin mo na ang engagement at umalis ka na. Ngumisi din si Leila. Para akong agila na pumailang lang, samantalang isa ka lang salot mula sa kanal. Ang lakas ng loob mo na mangarap na makahuli ng swan na katulad ko. Isa kang malaking hanggal. Hindi naman nagalit si Sebastian. Nagkunwari siyang nagulat at sinabing, Leila, hindi ganyan ang dating mo kahapon. Sinabi mo pang ang mata mo lang ako at naghubad ng damit para pagsilbihan ako. Tumahimik ka. Kung maglakas loob kang maglabas ng kalokohan, papatayin kita. Galit na sigaw ni Leila. Pagkatapos, humarap siya kay Alfie at sinabing, Alfie, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Naniniwala ako sa'yo, sagot ni Alfie, pinandilatan ng mata si Sebastian na may intensyong pumatay. Bakit mo sinisiraan si Leila? Sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Ngumiti lang si Sebastian. Sinasabi ko ang totoo. May maliit pang ang itim na nunal sa ibabaw ng dibdib niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong tingnan. Namutla ang mukha ni Leila sa gulat, at tinakpan niya ng kamay ang kanyang dibdib. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Alfie. Kinumpirma na ng reaksyon ni Leila ang lahat. Nagsasabi ng totoo si Sebastian tungkol sa nunal. Sebastian, hayop ka. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang impormasyong iyan, pero babalaan kita isa ka lang insekto para sakin. Wala kang kwenta kumpara kay Alfie. Bulalas ni Leila. Pagkatapos, humarap siya kay Alfie at sinabing, Alfie, pakiusap maniwala ka sakin. Wala pang nakakagalaw sakin. Huwag kang magpapadala sa mga kasinungalingan niya. Huwag kang mag-alala, Leila. Buo ang tiwala ko sa'yo, sabi ni Alfie habang mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sebastian, ito na ang huling pagkakataon na palalampasan ko ang kalokohan mo. Kapag nagsalita ka pa ng masama tungkol kay Leila, papatayin kita. Pagkatapos nun, inakbayan ni Alfie si Leila at naglakad palayo. Nakatayo doon si Sebastian na may mapait na ngiti. Noong una ay umaasa siyang gamitin si Leila upang mahanap ang fourth transformation technique, ngunit ngayon ay malinaw na patay na ang planong iyon. Sa mga sumunod na araw, palaging nakikitang magkasama sina Leila at Alfie. Bagamat hindi nila ito hayagang idineklara, masasabi ng sino mang may matalas na mata na tiyak na may kinalaman ang dalawang ito sa isa't isa. Hindi naman sila pinansin ni Sebastian. Noong mga araw na iyon, nagawa niyang tuklasin ang karamihan sa mga lugar ng Swordati. Sa pamamagitan ng pagsuhol sa ikapitong elder, si Tony Hawk, ng tableta sa ikaapat na baitang, nalaman niyang may bawal na lugar si Swordati. Gayunpaman, ang pagtawag dito bilang isang ipinagbabawal na lugar ay hindi ganap na tumpak. Ito ay parang isang sagradong lugar ng pagsasanay. Ang lugar na ito ay karaniwang sarado at binuksan lamang ng isang buwan pagkatapos ng taunang paligsahan, kung saan ang nangungunang 10 apprentice ay bibigyan ng access. Ayon kay Tony, mayroong isang mahalagang kayamanan na nakatago sa ipinagbabawal na lugar. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit binanggit niya na sino mang alagad na lumabas sa ipinagbabawal na lugar ay nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa mga pamamaraan ng sekta. Batay sa impormasyong ito, si Sebastian ay nag-isip na ang kayamanan ay maaaring ang mailap na Aether Script. Nais ni Sebastian na pumuslit sa ipinagbabawal na lugar upang mag-imbestiga, ngunit ang pasukan ay nasa tabi mismo ng liblib na lugar ng pagsasanay ng mga matatanda ng sekta. Naginawa ang anumang pagtatangka na pumasok ng hindi napapansin na imposible. Ang pinakamahusay na kurso ng aksyon ay tila nakikilahok sa paligsahan. Kung malalagay siya sa nangungunang 10, bibigyan siya ng lehitimong pag-access. Ang problema ay dahil hindi siya opisyal na miyembro ng Swordati, hindi siya karapat-dapat na sumali sa paligsahan. Nang makaramdam na siya ng suplado, lumapit si Franz sa kanya. Sebastian, kahit may marriage contract kayo ni Leila, maraming taon na ang lumipas mula noon. Nakahanap na si Leila ng iba na gusto niya at ayaw niyang pakasalan ka.
Pero pagkatapos ng matyaga kong pang-uusig, napagdesisyonan niyang bigyan ka ng isang pagkakataon. Anong klaseng pagkakataon? Sabik na tanong ni Sebastian. Hindi siya tunay na interesadong pakasalan si Leila. Ngunit kung ang pagpapakasal dito ay nangangahulugan na maaari siyang ituring na bahagi ng swordati, kung gayon siya ay magiging kwalipikadong lumahok sa paligsahan. Patuloy ni Franz, sa susunod na ilang araw, magdadaos ang swordati ng Annual Disciple Tournament. Gusto kong sumali ka. Kung makapasok ka sa top 3, papayag si Leila na pakasalan ka. Ano sa tingin mo? Kunwaring nag-aalangan si Sebastian, pero sa totoo lang, tuwang-tuwa siya. Sinusubukan niyang malaman kung paano makakuha ng akses sa ipinagbabawal na lugar, at ngayon ay ibinigay sa kanya ni Franz ang perpektong pagkakataon na sumali sa paligsahan sa isang silver platter. Kabanata 912. Narinig mo ba ang balita? Bulalas ng isang tao habang puno ng pananabik ang mukha. Sumenyas siya habang nagpapatuloy siya, pumayag si Mr. Jarvis na sumali si Sebastian Tournament. Kung siya ay makapasok sa top 3, pwede niyang pakasalan si Ms. Leila. Oo, narinig ko, sagot ng isa pang tao habang nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay. Napakunot ang kanyang noo sa pag-iisip. Gaano kaya kalakas ang lalaking iyon? Hindi siya ganon kalakas base sa narinig. Ang unang tao ay nanunuya at umiling ng walang humpay. Narinig ko na siya ay mula sa Skyd at gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili doon. But let's be honest, Skyd is a backwater place. Mahina ang overall strength ng region na yon, kaya hindi nakakapagtaka na na-stand out siya. Narinig ko rin iyan, sumingit ang isa pang tao, na nanlaki ang mga mata sa gulat habang nakasandal. Kumbaga, natalo niya ang Juniper Gaudium ng Gaudium sect, na sinasabing 5-star demigod. Kung totoo iyon, dapat nakapantay man lang ng 5-star demigod ang lakas ni Sebastian. Ang isang 5-star demigod ay maaaring disente, ngunit sa swordati, ang antas ng lakas na iyon ay hindi ka makapasok sa nangungunang 10, lalo na sa 3 nangungunang, sabi ng iba habang naka-cross arms na may panunuya sa kanyang mukha. Mismo. Pambihira ang talento ng mga alagad natin sa swordati. Sino sa tingin niya ang Sebastian Wilder na ito? Ang iba ay mabilis na tumunog, umiling-iling na may mapanoksong mga ngiti. Parang walang naniniwala sa kakayahan ni Sebastian. Ang mga salita ng karamihan ay puno ng paghamak at pangungutya, ngunit hindi alam ni Sebastian ang kanilang mga opinyon. Kahit alam niya, wala siyang pakialam. Sa araw bago ang torneo, malugod na tinanggap ni Alfie sina Jameson Stokes at Houston Wright na may malawak na ngiti. Niyaya niya silang maupo at personal na magbuhos ng kanilang inumin. Pagkatapos ng ilang round ng pag-inom, itinaas ni Houston ang kanyang ulo. Matalim ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alfie at nagtanong, Alfie, hindi mo naman talaga kami iniimbitahan dito para sa isang casual na inuman, di ba? Isang nakakalokong ngiti ang naglaro sa gilid ng bibig ni Alfie habang mahinang magsalita, Houston, matalas ang isip mo. Yung totoo, kailangan ko ng pabor mula sa inyong dalawa. Pabor. Magsabi ka lang, Alfie, buong pusong tugon ni Jameson habang kinakabog ang dibdib. Ano man ang kailangan mo, ibibigay ko. Oo, masaya kaming makatulong, mabilis na dagdag ni Houston habang sabik na sabik siyang tumango. Nakangiting sabi ni Alfie, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Bukas, sa tournament, sasali din yung lalaking si Sebastian. Kung sino man sa inyo ang makakaharap niya, siguraduhin niyong malulumpo siya. Habang sinasabi niya ito, isang malamig na kislap ng mali siya ang kumislap sa kanyang mga mata. Walang problema, walang pag-aalinlangan na tugon ni Houston, hinampas ang mesa at tumayo na may mabangis na ekspresyon. Tumango si Jameson bilang pagsang-ayon habang tumutulo ang kamandag ng boses nito, huwag kang mag-alala, Alfie. Kapag nakita ko ang lalaking yon, sisiguraduhin ko na habang buhay siyang mararete sa kama. Kung ganon, magpapasalamat ako sa inyong dalawa ng maaga, sabi ni Alfie na may kasiyahang ngiting itinaas ang baso sa isang toast sa kanila. Ang sumunod na araw ay sumikat ng maliwanag at maaraw, na may banayad na simoy ng hangin na dumaraan sa buong arena. Ang larangan ng martial arts ay naliligo sa makinang na sikat ng araw, na lumikha ng isang nakamamanghang tanawin. Ang arena ay malawak,
kasing makinis at kapantay ng isang napakalaking slab ng bluestone. Ang lupa ay matigas at may kintab, kumikinang na may mahinang liwanag. Napapalibutan ng matataas na stand ang arena, na puno ng mga manunood na hagong sa pananabik, sabik na inaabangan ang paparating na mga laban. Sa gitna ay nakatayo ang pangunahing yugto ng labanan, na nag-uutos sa atensyon ng lahat. Ito ay malawak at solid, ang ibabaw nito ay nakaukit ng mga mahiwagang ron na bahagyang kumikinang na may banayad na ningning. Ang Swordati ang pinakamalaking sekta sa loob ng radius na 1,000 milya, na ipinagmamalaki ang libu-libong mga disipulo. Gayunpaman, hindi lahat ay lumahok sa paligsahan, at tanging ang pinakamalakas na disipulo ang nakipagkumpetensya. Pagkatapos ng lahat, ang mga gantimpala ay ibinigay lamang sa pinakamataas na daan. Habang ang pakikipagkumpetensya ay nag-aalok ng mahalagang karanasan, ang panganib ay mahalaga dahil ang mga pinsala, at maging ang kamatayan, ay hindi karaniwan. Sino sa tingin mo ang magiging kampyon sa tournament ngayong taon? Tanong ng isang tao sa audience. Kailangan mo pa bang itanong? Halatang si Alfie na yon. Eksakto. Nakuha ni Alfie ang unang pwesto noong nakaraang taon, at walang duda na ito ay magiging pareho sa taong ito, isa pang tao ang nagsalita. Kabanata 913. Hindi naman talaga totoo iyon. Kahanga-hanga rin ang lakas ni D'Angelo Rogers, at malaki ang tsansa niyang makipagkumpetensya para sa unang pwesto. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Naalala nila na ang laban noong nakaraang taon para sa pinakamataas na pwesto ay sa pagitan nina Alfie at D'Angelo, kung saan halos nasungkit ni Alfie ang panalo. Tingnan nyo yun. Yun si Sebastian Wilder, yung lalaking nag-iisip na pwede niyang pakasalan si MS Leila. Kalokohan. Halatang napakataas ng tingin niya sa sarili niya. Lahat sila ay tumingin kay Sebastian mula sa malayo, at ang kanilang mga titig ay puno ng paghamak at pangungutya. Tumayo si Sebastian sa mga katunggali para sa paligsahan. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran at nakapikit ang kanyang mga mata na parang nagmumuni-muni. Siya ay tila walang pakialam sa lahat ng nasa paligid niya. Sa hindi kalayuan sa kanya, paminsan-minsan ay sinulyapan nina Alfie, Jameson, at Houston si Sebastian, punong-puno ng mapanuksong mga ngiti ang kanilang mga ekspresyon. Ang punong elder ay lumukso sa plataporma at inihayag sa malakas na boses, ang paligsahan sa taong ito ay may 176 na kalahok. Ang mga patakaran ay pareho sa mga nakaraang taon. Ang unang round ay isang elimination round, binabawasan ang bilang sa 80, kasama ang nangungunang 20 mula sa nakaraang taon na automatikong umabant. Iyon ay gumagawa ng kabuoang 100 kakompetensya sa susunod na round. Dahil ang nangungunang 20 mula sa nakaraang taon ay direktang lumipat sa susunod na round, ang natitirang 156 na kalahok ay tumalon sa platform. Bagamat medyo malaki ang entablado, medyo masikip na may mahigit 100 tao ang nakatayo dito. Ang isang tao ay halos makakarating ng isang sipa sa isang tao sa pamamagitan lamang ng pagwawalis ng isang paa nang nakapikit ang kanilang mga mata. Umakyat din si Sebastian sa platform, pamwesto malapit sa gilid. Para sa elimination round, ang pagkahulog sa platform o hindi makatayo ay itinuturing na isang pagkatalo. Karamihan sa mga tao ay nagsisikap na lumipat patungo sa gitna upang maiwasan ang madaling ma-knockout, ngunit masyadong ipinagmamalaki ni Sebastian na gawin iyon. Kumpiyansa siyang tumayo sa gilid habang nasa likod ang mga kamay, habang ang mga nakapaligid sa kanya ay nakatingin sa kanya na may masamang ekspresyon. Common knowledge na hinamak nina Alfie at Leila si Sebastian. Maging si Franz ay pinayagan si Sebastian na makipagkumpetensya sa pag-asang matanto niya ang kahirapan ng hamon at kusang loob na umatras sa pakikipag-ugnayan. Ang pagpapaalis kay Sebastian sa platform ay makakakuha ng pabor kina Franz, Leila, at Alfie, kaya marami ang sabik na gawin iyon. Magsimula na ang laban. Sa utos ng iginagalang na matanda, agad na sumiklab ang labanan, na naging isang magulong awayan. Halos magkasabay na kumilos ang mga malalapit kay Sebastian na agad siyang pinuntirya. Karamihan sa mga kalahok sa kompetisyon ay hindi bababa sa 3-star demigod, na maihahambing sa mga nangungunang talento ng Southmount. Ang pinagsamang pag-atake mula sa ilan sa kanila ay makabuluhang pinalakas ang kanilang kapangyarihan.
Pinagmasdan nito nina Alfie at Layla na may malalamig na ngiti sa kanilang mga mukha, halatang natutuwa sa tanawin. Ngunit nanatiling kalmado si Sebastian. Sa isang mabilis na hakbang, naiwasan niya ang kanilang pinagsamang welga, pagkatapos ay nawala sa isang malabong bilis bago muling lumitaw ng direkta sa harap ng isa sa kanyang mga umaatake. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya pagkatapos. Nagulat ang lalaki at sinubukang umiwas, ngunit huli na ang lahat. Sa gulat, mabilis niyang itinaas ang isang dilaw na kalasag sa lupa bilang depensa. Isang malakas na boom ang tumunog. Ang tila isang casual na suntok ay nabasag ang kalasag ng walang kahirap-hirap, nagpalipad pabalik sa lalaki, nagdure ng dugo habang siya ay nahulog. Maraming manonood ang nakamasid sa panig ni Sebastian sa labanan. Nang makita nilang pinaalis niya ang kanyang kalaban sa isang suntok, nagulat sila. Ang Sebastian na ito ay talagang may ilang kakayahan. Si Crimey Forster ay isang 3-star demigod at least, at siya ay natalo sa isang galaw. Si Sebastian ay dapat kahit isang 5-star o kahit isang 6 na bituin na demigod. Kahit na 5-star demigod siya, ano? Maraming tao dito na gustong magpabagsak sa kanya. Malamang na ma-eliminate na siya anumang minuto ngayon, may panunuya. Namatay ang kanilang mga salita sa kanilang lalamunan habang nakatitig sa gulat, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala sa sumunod na nangyari. Kabanata 914. Sa entablado, mabilis na naiwasan ni Sebastian ang pinagsamang atake ng ilang kalaban. Pagkatapos ay pinalo niya ang isang malakas na suntok sa isa sa kanila, at ang kanyang kalaban ay nagmamadaling itinaas ang kanyang espada upang harangin. Tumama sa espada ang suntok. Sa halip na isang bloodbath, nagkaroon ng matunog na pagsabog. Ang eskrimador ay tila tinamaan ng kidlat, nagsuka ng isang malaking subo ng dugo habang siya ay pinalipad pabalik, na bumagsak ng husto sa lupa. Sumunod, sinipa ni Sebastian ang isa pang attacker ng saktong sa tiyan, dahilan para dumobol ito at pumailang lang pabalik sa sakit. Sa bilis ng paggalaw, iniwasan ni Sebastian ang lahat ng pagtatangkang hampasin siya. Sa kabila ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, ang lahat ng kanyang mga umaatake ay hindi man lang mahawakan ang gilid ng kanyang damit, habang ang bawat casual na suntok mula kay Sebastian ay nagpapatalsik sa isa sa kanila mula sa platform. Sa loob lang ng ilang segundo, ang 7 o 8 taong umatake sa kanya ay natumba na lahat sa stage. Ang mga tao ay sumabog sa hingal ng pagkamangha sa ipinakita ni Sebastian ng napakalakas na lakas. Sino ba ang mag-aakalang ganito kalakas si Sebastian? Hindi na nakapagtataka na kaya niyang talunin si Juniper. Kahit dito sa Swordati, namumukod tangi siya bilang isang top-tier fighter, may nagtatakang komento. Ang iba sa karamihan ay tumanggo bilang pagsang-ayon, at ang kaninang pangungutya nila kay Sebastian ay nauwi sa nakatutuwang katahimikan. Dumilim ang mukha ni Alfie sa frustration. Inakala niyang mahina lang si Sebastian, ngunit napagtanto niya ngayon kung gaano siya naging mali. Ngumisi si Houston at sinabing, "Alfie, wala kang dapat ipag-alala. Hayaan mo siyang magpatuloy sa susunod na round. Mas magiging mabuti kung ganoon. Kapag humarap siya sa isa sa atin, sisiguraduhin nating luluhod siya." Humihingi ng awa at hindi makabangon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Natahimik si Alfie sa sinabi ni Houston. Bumalik ang ngisi sa kanyang mukha. "Tama ka. Kahit sinong maglakas loob na makipagkompetensya sa akin sa isang babae ay humihiling lang na mamatay." Nagpatuloy ang magulong labanan sa entablado, ngunit nawalan ng lakas ng loob ang mga unang nagplanong puntiryahin si Sebastian, at walang nang ahas na lumapit sa kanya. Pinili naman ni Sebastian na huwag umatake ng iba. Nakatayo lang siya doon, tahimik na nagmamasid. Napansin niya na talagang kakilakilabot ang lakas ni Swordati. Sa mahigit 100 kalahok, mahigit 20 ang nakaabot sa antas ng 4-star o 5-star demigods. Bukod pa rito, 3 individual ang tumindig sa hiwalayan na tulad niya, hindi nagalaw at hindi hinamon. Sila ay posibleng 6 na bituin na mga demigod. Napansin din niya si Phelan. Sa loob lamang ng 3 maikling taon, siya ay umunlad mula sa isang pinakamataas na banal na Grandmaster tungo sa isang 4 na bituing demigod. Ito ay isang bilis ng pagpapabuti na maaari lamang ilarawan bilang nakakatakot.
Kahit na ang kanyang sariling pag-unlad ay naging mas mabilis, ito ay higit sa lahat dahil sa 30 taon na ginugol niya sa Mayhem Tower. Bukod dito, napagmasdan niya na sa kabila ng pagiging isang 4-star demigod, ang galing ni Feilin sa pakikipaglaban ay nalampasan ng maraming 5-star demigod. Kahit na napapaligiran ng mga kalaban, nanatili siyang tahimik, mahusay na sumasalungat at naglulunsad pa ng mga counter-attack. Kapansin-pansin, lahat ng umatake sa kanya ay mga babaeng disipulo. Wala ni isang alagad na lalaki ang sumama sa pananakit. Ito ay may katuturan, syempre. Sa kanyang kaakit-akit na kagandahan at kinikilalang talento sa paglilinang, sinong lalaking disipulo ang may pusong humagulgol sa kanya? Tapos na ang laban. Nang 80 na kalahok na lang ang naiwan na nakatayo sa entablado, inihayag ng iginagalang na elder ng Swordati na si Cadmus Hughes ang pagtatapos ng laban. Ang mga umabant ay halatang kinikilig. Kahit na sila ay maalis sa susunod na round, sila ay may karapatan pa rin sa mga gantimpala mula sa sekta. Ang matagumpay na mga katunggali ay lumipat sa itinalagang lugar para sa susunod na round. Umakyat si Cadmus sa entablado at nagsalita ng malakas, una sa lahat, congratulations sa lahat ng mga disipulo na sumulong. Bawat isa sa inyo ay tatanggap ng Pure Essence Pill. Ang Pure Essence Pill ay itinuturing na isang top-tier na third-grade pill, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 800 espiritual na bato bawat isa. Ang buwanang allowance para sa isang alagad ng Swordati ay ilang dosenang spiritual stones lamang, kaya ang pagtanggap ng Pure Essence Pill ay katumbas ng isang taon na halaga ng mga benepisyo. Si Sebastian, gayunpaman, ay hindi napahanga. Ang mga materyales upang pinuhin ang isang Pure Essence Pill ay nagkakahalaga lamang ng 300 spiritual stones. Dagdag pa, para sa kanya, ang paggawa ng mga ito ay walang kahirap-hirap, na ang kalidad ay palaging katangi-tangi. Bukod pa rito, nagtataglay siya ng isang yaman ng 1,000,000 spiritual stones, kaya ang isang Pure Essence Pill ay walang halaga sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay binalangkas ni Cadmus ang mga patakaran para sa susunod na round. Ang nangungunang 20 kalahok mula sa nakaraang taon ay automatikong uusad, habang ang mga natitirang kalahok mula sa elimination round ay haharap sa magkapares. Ang mga mananalo ay magpapatuloy sa susunod na round, habang ang mga natalo ay matatanggal. Ang mga pagpapares ay matutukoy sa pamamagitan ng isang random na draw, at iginuhit ni Sebastian ang itim na numero 11. Ang mga laban ay hindi agad nagsimula, habang si Cadmus ay lumipat upang ipahayag ang mga premyo. Kabanata 915. Ang mga alagad na umaasenso sa susunod na round ay makakatanggap ng isang high-grade enchanted garment at isang karagdagang Pure Essence Pill. Tuwang-tuwa ang mga nakapasa sa elimination round nang marinig ang reward announcement na ito. Ang isang mataas na uri ng enchanted na damit ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 espiritual na bato. Kasama ang Pure Essence Pill, ang kabuoang halaga ay halos 2,000 espiritual na bato. Ang kompetisyon ay nagpatuloy sa ilang sandali pagkatapos. Mayroong 2 set ng mga numero sa itim at puti, at ang mga gumuhit ng magkatugmang mga numero ay maghaharap, simula sa unang numero. Ang unang round ay nagpares ng isang lalaki at isang babaeng disipulo, kung saan ang lalaki ay isang 3-star demigod at ang babae ay isang 2-star demigod. Ang cross-level na labanan ay kilalang-kilala na mahirap. Karamihan sa mga tao ay hindi nagtataglay ng kakayahang malampasan ang gayong mga hamon. Lalo na sa loob ng iisang sekta, kung saan ang mga alagad ay nagsanay sa mga katulad na pamamaraan at kasanayan, na ginagawang mas mahirap na makamit ang mga tagumpay laban sa isang mas malakas na kalaban. Gaya ng inaasahan, tiyak na nanalo ang lalaking disipulo na may napakatinding lakas. Mabilis na umusad ang mga labanan. Sa ikapitong round, umakyat si Feilin sa entablado. Ang kanyang kalaban ay isang 3-star demigod na lalaking disipulo. Sa sandaling magsimula ang laban, ang lalaking disipulo ay naglunsad ng direktang pag-atake habang hawak ang kanyang espada. Gumalaw si Feilin sa sarap ng simoy ng hangin. Ang kanyang magaan na liksi ay ginawa siyang parang sprite na sumasayaw sa hangin, walang kahirap-hirap na umiiwas sa unang hampas. Ang kanyang espada ay kumikinang na may nakakasilaw na liwanag, na walang putol na humahalo sa kanyang mga galaw.
Nang makitang nabigo ang kanyang unang pag-atake, muling inipon ng lalaking disipulo ang kanyang espiritong enerhiya. Naging sanhi ito ng pag-alab ng apoy mula sa kanyang espada, na naging isang nagninangas na ibon na lumipad patungo kay Feilin. Gayunpaman, pinitik lang ni Feilin ang kanyang espada, na nagpatawag ng berdeng ipo-ipo na mabilis na pumutol sa nagninangas na ibon. Napabuntong hininga ang mga manunood sa pagkamangha. Tunay na si Feilin ay isang henyo ng pinakamataas na pagkakasunod-sunod. Hindi pa ito nagtagal, ngunit nakalusot na siya sa pagiging 4-star demigod. Hindi ka panipaniwala. Sa katunayan, at ang paraan ng pagmamanipula niya sa kanyang wind-based na espiritual na enerhiya ay purong sining. Si Sunny ay isang 3-star demigod lamang. Wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Matikas na sumayaw si Feilin sa entablado, ang bawat hampas ng espada ay sinasabayan ng matalim na sipol ng hangin. Ang kanyang mga pag-atake ay tila magaan at walang kahirap-hirap, ngunit ang bawat hampas ay nagdadala ng napakalaking kapangyarihan. Si Sonny Stetson ay lubos na nakipaglaban upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Para siyang langgam na pinipigilan ang isang kalisya. Sa wakas, naghatid si Feilin ng isang malakas na suntok, na nagpakawala ng surge ng green energy na bumalot kay Sonny na parang tidal wave. Lumuwa si Sonny ng isang subo ng dugo habang siya ay tumilapon pababa ng entablado, bumagsak ng husto sa lupa sa ibaba. Si Feilin ay matikas na sinuot ang kanyang espada, eleganteng nakatayo sa entablado na parang isang celestial na nilalang na bumaba mula sa langit. Masyadong malakas si Feilin. Walang laban sa kanya si Sonny, komento ng isang tao. Talagang nararapat lang sa kanya yung titulo niya bilang top beauty ng sect. Parehong walang kapantay ang kanyang lakas at hitsura, pagsang-ayon ng isa. Bigyan mo pa siya ng 2 taon, at baka malampasan pa niya si Alfie, dagdag pa ng iba, at tumanggo ang karamihan bilang pagsang-ayon. Ang susunod na ilang mga laban ay pare-parehong kapanapanabik, at sa lalong madaling panahon ay si Sebastian na ang umakyat sa entablado. Maluwag na tumalon si Sebastian sa plataporma, kung saan nakaposisyon na ang kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban ay isang matipunong lalaki na may hawak na mahabang espada. Matalim at nakakatakot ang kanyang tingin. Ha! Si Sebastian talaga ang bumunot ng short straw. Kaharap niya si Harsheth Gabehart sa first round. Maaga siyang ma-knockout, sabi ng isang manunood. Totoo yun. Si Harsheth ay isang 5-star demigod, na may lakas na malagay sa top 20. Walang laban si Sebastian sa kanya, pagsang-ayon ng isa. Marami pang iba ang tumango bilang suporta. Bagamat kahanga-hanga ang performance ni Sebastian sa elimination round, 2 hanggang 3-star demigods lang ang mga kalaban na iyon. Hindi sila malapit sa level ni Harsheth. Tumayo si Harsheth. May panunuya na naglalaro sa gilid ng labi niya. Napakamalas mo na ako ang nakaharap mo, bata. Gusto mo bang ikaw mismo ang tumalon pababa ng stage, o ako na mismo ang magpapalipad sa'yo?